Kung nauna yung dy, di yun yung gagawin mo dito muna. Tapos ito yung pang-evaluate mo na una. So parang ganito para malinaw. So kunin muna natin yung inner, which is yung integral ng x plus 2y dy. Ibig sabihin itong integral ng na boundary na from 0 to 2 or 2 to 0. Sa dx yan gagamitin. So marunong na tayong mag-integrate. Tama, last time yung mga properties. So yung dahil nag-integrate tayo ng y, yung x dito magiging constant lang siya. So kung naalala sa constant, 'di ba? Para may background. Kunyari meron tayong integral ng 3 dx. 'Di ba nagka-times lang tayo diyan ng x? Kaya magiging 3x siya, then plus c. Pag in-integrate mo siya. So kung i-treat mo tong x as constant, so ibig sabihin magkakaroon ka for example ng x tas naka dy siya. So ito magiging xy lang siya kasi magka-times ka lang ng y eh. Nagigets ba yun? Then plus c. Parang ganun siya ginagawa. Depende. Pero yung concept niya, yung variable na meron doon na hindi mo integrate, i-treat mo lang siya as constant. So para maintindihan, simplify natin. So sa case na to, meron tayong x dy. So magiging xy siya. Plus, ito namang 2y dy natin. Pag in-integrate natin siya, anong kakalabasan? Anong kakalabasan ng 2y dy? So, di ba power all yan? So, magkakaroon tayo ng 2y squared. Kung ano yung exponent, i-divide mo siya doon. Over 2. Then, evaluate natin yan sa 0 to 1. Pero, simplify muna natin syempre. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng xy plus y squared. Evaluate from 0 to 1. So, ngayon, etong 0 to 1 natin, ilalagay natin to sa value ng y. Kasi yung iuna natin eh. So, ibig sabihin lahat ng variable y doon, paplagan mo ng 1 muna bago yung 0. Kapag mag-evaluate ka naman ng limit, sa integral, mag-evaluate, meron tayong upper minus lower. Kumbaga, una mong ipa-plug yung sa taas sa lahat ng variable nun, then i-subtract mo siya sa baba naman, pero kukopyahin mo pa rin yung mga given, then yung value ng i-substitute mo yung value ng given mo, basta ganun. Para maintindihan, gawin natin dito. So ganito siya ginagawa. So meron tayong value ng y muna, yung 1 yung upper natin. So yung x copy lang, then yung y times 1 plus yung 1 squared natin. Ito yung sa upper. So ngayon yung minus natin yung sa lower. So kung 0 yun, ito magiging x times yung 0 plus 0 tapos squared. Ito yung sa lower mo. So balik ganyan siya ginagawa. Kumbaga pag nag-evaluate ka, substitute mo muna yung sa taas, then subtract mo naman yung sa baba. So ito pag sinimplify natin, magkakaroon tayo ng x times 1 is x, then 1 squared is magiging 1. Siyempre ito magiging 0 na yun, so ito na lang magiging matitira, diba? So itong x plus 1 naman, i-integrate mo naman to para sa outer from 0 to 2 dx. Thank you Sir AJ. So ganun siya ginagawa. Nakagigets ba yun? So ngayon, meron na tayong outer na i-integrate. So same process. So lahat ng variable ng terms dito, times mo lang sa x. Which means, magkakaroon tayo dito ng, pag in-integrate is x squared over 2. Diba? Plus, yung 1 naman natin. So times x, magiging x. Then i-evaluate naman natin to from 0 to 2. So upper minus lower ulit. So magkakaroon tayo dito ng yung x natin merong 2
lagyan natin ng brackets para maintindihan. So 2 squared over 2 plus yung x, lagay mo siyang 2, then close natin yan, then minus yung lower naman. So magkakaroon tayo ng 0 squared over 2 plus 0. Though alam naman natin na magiging 0 yan eh. Pero pinapakita ko lang guys yung process na para maintindihan paano siya ginagawa. So magkakaroon tayo dito ng 2 squared which is magiging 4 over 2. Then plus yung 2 natin. Then ito namang part na to magiging 0 yan, di ba? 0 over 2 is 0 din. Plus 0 is 0 pa rin. So wag natin ilalagay. Ngayon yung 4 over 2 magiging 2 yun. Then plus 2. So yung magiging sagot natin is 4. Ito yung magiging final answer. So ganun siya ginagawa pag double integral. So unahin mo yung loob. Then pag na-integrate mo na, kunin mo naman yung sa labas. Gets ba yun? So meron tayong double integral ng x plus y dy dx natin. Tapos may mga boundary sila na. So same process dahil nauna dito yung dy guys. Unahin natin siya isolve para sa inner. So sa inner, magkakaroon tayo ng integral ng x plus y dy from 0 to 1. Then same process, yung variable x, iti-treat mo lang siya as constant. Then magka-times sila ng y. Then kapag nag-times ka ng y sa variable y mo, kung ano yung exponent niya, i-divide mo kung ano yun, no? Power rule natin. So balikan to para maintindihan ulit. So magkakaroon tayo dito ng x constant times yung y natin. So magiging xy plus pag in-integrate natin yung y, di ba magiging y squared siya. So magkakaroon tayo ng y squared. Then dahil 2 yung exponent mo, i-divide mo rin siya sa 2. Then ngayon, pwede na natin to i-evaluate from 0 to 1. To. So same process, lahat ng variable y natin, papalitan mo yun ng 1 muna. Then tsaka mo siya papalitan ng 0 after. Pag subtract mo na. So bali ganito yung gagawin. So pag nag-evaluate na, kung meron tayong x doon, so lagay muna natin yung 1 sa y, plus yung 1 natin squared over 2. Ito yung sa upper. Then minus yung lower. So meron tayong x, 0 yung y. Ito yun. Galing dito yun, no? Plus yung 0 squared over 2. Yung sa lower natin. Then simplify mo na lang. So yung x times 1 magiging x. Then yung 1 squared is magiging 1 over 2. Ay, tama. Yan. So ito na yung magiging sagot. Kasi dito guys, 0 na to. So pag binaynos natin ng 0, 0 pa rin. So wala pa rin yung bilang. So ngayon ito na yung gagamitin natin para sa outer. So yung outer natin meron siyang 0 to, di ba? Na boundary. So lalagay mo lang yun. Then integrate mo yung dx. Yun. So same process yun. So ngayon, pag in-integrate na natin to, x times x lang, di ba? Kasi parehas may x. So magiging x squared. Then kung ano yung exponent, i-divide lang natin doon. Then plus, kung meron tayong constant, times mo sa x, edi magiging 1/2 x. So ngayon, pwede mo natin integrate. Yung value ng x natin is 2 tapos 0. Ito yung galing. Ngayon, kunin natin yung upper muna. Substitute lang natin yung upper. So magkakaroon tayo ng 2 squared over 2 plus 1/2 times yung x natin na 2. Tapos yung lower naman. So yung 0. So magiging 0 squared over 2 plus yung 1/2 times 0. Then syempre, simplify mo na. So yung 2 squared magiging 4
over 2. Then yung 1/2 times 2 magiging 1. Then yung 0 squared is 0 plus 0 ulit. So magiging 0 yun. So ito na yung magiging, simplify na lang natin to. So 4 over 2 magiging 2 plus 1. So yung magiging sagot natin doon is 3. So ito yung magiging sagot. Oo, ganun siya pag mga madadali. Thank you Sir AG pala ulit. So dahil nauna yung dy guys, ibig sabihin yung inner natin itong 2, 0 na. So integrate muna natin yung inner. So which means, sa inner part, ayan natin ang konti. Yun. So sa inner, meron tayong iba't yung given. Nauna yung dy guys. So itong dy, partner siya na itong nasa inner mo na bound. Yung 0 to. So magkakaroon tayo ng integral ng 4xy 3x squared dy muna from 0 to. So ngayon sabi natin dahil dy to, yung mga variable x dito guys, i-treat lang natin sila as constant. Sabihin etong 4x as is lang siya pag in-integrate mo. Then yung y mo, pag in-integrate mo yan, magiging y squared over 2, di ba? Kung familiar sa kung familiar sa antiderivatives na. So bali ganito gagawin. So pag in-integrate natin to, copy lang yung 4x. So meron tayong y. So pag in-integrate yung y, di ba magiging y squared over 2. So ito yung exponent niya. Then plus, so itong 3x squared naman, so dahil variable x, constant siya, times lang yung y. So magiging 3x squared y. Hindi ko lang maintindihan niyo, pero ganun siya ginagawa. Para sa akin madali lang eh. Hindi siya magiging x cube. Kasi hindi naman siya y eh. So ngayon, meron tayo nito. Simplify muna natin bago natin i-evaluate. So itong 4 tsaka 2, pwede yan i-simplify. So makakancel yung 2 dito. Matitira pang 2 sa taas. So 2xy squared na siya. Plus 3x squared y. Then pwede mo na to integrate or evaluate pala from 0 to 2. So remember, dy tayo. So yung value nito y tsaka y din. So lahat ng variable y upper muna. Lagay mo yung 2 doon. So magkakaroon tayo ng 2. Yung x natin, unahin natin yung y, yung parenthesis na eh. So yung y magiging 2 squared plus yung x plus yung 3, happy natin yung x squared, then yung y natin is 2. Gets yun na? Itong 2 galing to sa y, then galing dito, then minus yung baba. Total 0 lang naman to guys, and lahat ng variable natin is may y naman, o lahat ng terms. So pag tinimes natin lahat yun dun, magiging 0 na siya, diba? So 0 squared is 0 times itong terms lahat, so magiging 0 pa rin yun. So lagay na lang natin dito 0 na lang. Gets ba yun? Any number na i-multiply natin sa 0, diba 0 sagot? Tundan? So ngayon, eto simplify natin. So yung 2 squared magiging 4 times 2 magiging 8. So magkakaroon tayo ng 8x. Then yung 3x squared times 2, that is magiging 6x squared, diba? So plus 6x squared. Then ito na yung magiging outer natin. So ito na yung i-integrate natin sa 0,3 natin na bound. dx. So ito yung outer. So simplify na natin. So ngayon, same process, integrate muna natin yung mga terms.
So, yung 8x magiging 8x squared. Dahil meron kang 2 na exponent, i-divide mo to sa 2. Plus yung 6x squared to guys, times x, maging x cube. Diba nagka-plus tayo ng 1 sa exponent kapag nag-integrate using power rule. Then from 0 to 3. Pero simplify muna natin to kasi pwede ba siya, diba? So, ito, 8 divide to magiging 4x squared. 6 divide 3 magiging 2x cube from 0 to 3. Ito yung value ng x natin. So, which means, sa upper natin, galing dito, ha? So, magkakaroon tayo ng 4. Yung x natin is 3, squared natin, plus yung 2. Ito yun, yung x natin is 3, squared, cube mo yun. Then, dahil 0 naman to guys, so lahat ng variable x dito, pag sinubstitutean mo ng 0, magiging 0 siya. So, minus 0 na tayo sa kabila. Same dito yun sa lower. Pero kung 1 yun, syempre, or may other numbers except dito, hindi magbabago to. Kailangan may sulat yun. Anyways, so magkakaroon tayo dito ng 4. Then yung 3 squared magiging 9. Copy lang natin yung 2. Yung 3 cube is 27. Then minus 0 sa 0 na yun. So magkakaroon tayo ng 4 times 9, that is 36. Then yung 2 times 27, that is 54. So, yung 36 plus 54 magiging 90. So, 90 magiging sagot natin. Gets ba yun? Anyways, so meron tayo ditong given. So, same process. Pa-explain. May sagot na kagad kayo. Lalakas nyo naman. Hindi ko nga to alam. Ngayon ko nga lang to inaral. So, ganun pa rin naman yung process guys. Kunin natin yung inner muna. So, yung inner, dahil naka-dx to, sabihin natin magiging bound nya. Yung 0 to 3 natin. So, magkakaroon tayo ng integral ng xy squared dx from 0 to 3 muna. So, dahil may x dito guys, ibig sabihin, yung integrate lang natin yung x. Yung y squared natin, mag-reserve lang siya as constant. So, which means, pag in-integrate natin yan, magkakaroon tayo ng x squared over 2. Then, yung y squared natin, kakopy lang natin yan. Lagay mo lang times y squared para hindi ka maguluhan. So, ngayon, pwede mo na siya i-evaluate from 0 to 3. Remember, itong 0 to 3 natin, ito yung mga value ng x. Kasi naka-dx tayo. So, upper muna. So, yung upper, that is 3 squared over 2 times yung y squared lang natin. Then, minus yung lower natin. Though, 0 naman to guys. Pag nag-plug tayo ng 0 dito, edi magiging 0 na to times yung y squared. So, magiging 0 na rin. So, lagyan lang natin dito 0. Then, simplify lang natin. So, meron tayong 3 squared. That is magiging 9 over 2 times y squared. So, magiging 9 halves y squared. So, ito yung gagamitin natin para sa outer na dy. Then, yung boundary is 1 to 2. So, rewrite lang natin dito para maganda. So, magkakaroon na tayo ng integral ng 9 halves y squared dy from 1 to 2. So, ito na yung gagawin natin. So, di ba pag meron tayong constant, pwede natin ilabas yun sa integral sign. So, pag nilabas natin tong 9 halves,
magkakaroon tayo ng y squared dy from 1 to 2. So, ngayon, pwede natin yung i-integrate. So, pag in-integrate natin to, magkakaroon tayo ng 9 halves. Tapos, meron tayong y squared. So, pag in-integrate mo yung y squared, di ba magiging y cube. Then, dahil may 3 ka na exponent, i-divide mo yun sa 3. Then, from 1 to 2. Then, simplify mo to. Kung meron kang 9 sa numerator, meron kang 3 sa denominator, pwede yun ma-simplify. So, maka-cancel to. Ito magiging 3. So, magkakaroon tayo ng 3 halves ng y cube from 1 to 2. So, ayan, pwede mo na siya i-integrate. Evaluate, I mean. So, ito yung value ng y. Parehas do. Y lang naman din yung variable. So, ayan. Magkakaroon tayo ng 3 halves. Tapos, palitan mo yung y. Actually, pwede mo siya ganito guys para hindi ka mahirapan. Magkaroon ka ng y na 2 muna yung upper. So, magkakaroon tayo ng 2 cube. Then, minus naman yung lower, which is 1 cube. Gets nyo? Kumbaga, pinactor out natin yung 3 halves. Kasi, same pa rin yan guys kapag, kunyari, nilagay mo siya as ganito. Galing dito Di magkakaroon ka ng 3 halves sa upper. Like, 2 cube. Minus yung sa lower naman na 3 halves. Tapos 1 yung y mo. Tapos naka-squared. Squared ba yan? Ay, cube pala. Pares pala. So, itong 3 halves natin, nilabas natin sila. Pinactor out. Then, ito na lang yung matitira na 2 cube minus 1 cube. Which is ito pa rin yan. In-explain lang natin para medyo clear. Sana gets. Anyways, so magkakaroon tayo dito ng 3 halves. Then yung 2 cube, that is 8. Then yung 1 cube magiging 1. So yung 8 minus 1 magiging 7. So 3 halves times 7. So yung 3 times 7 magiging 21 over 2. So ito yung magiging sagot. Gets ba yan? So meron tayong given na ito. Number 5. Then, dahil na guys yung dy, so kunin natin yung inner muna. So yung inner, that is yung integral ng 3x squared y dy from 1 to 3. Ito yung magiging boundary nya. So dahil dy to guys, treat lang natin yung 3x squared as constant. Then, integrate natin yung y. Actually, pwede mo rin ilabas para hindi ka mahirapan. Kasi kung i-treat mo siya as constant, so ilabas mo yung 3x squared. Then, integrate mo yung y. Pero pwede naman siya mentally na actually. Guess yung sinasabi ko? Ay, hindi. Ako lang nakakaintindi. Yun lang. We thank you, Sir AJ. Sakit yung ang pangit ng pagkaano. Sakit ng tiyan ko eh. Kinabagan ako. O bakas, ano na. Huwag naman. So, ayan nga guys na galing dito. Tapos, dahil dy, so kunin natin yung inner muna. Which is yung integral ng 3x squared y dy from 1 to 3. Then, ngayon, treat lang natin yung 3x squared as constant. So, pag in-integrate natin ito, magkakaroon tayo ng 3x squared. Then, yung y, magiging y squared over 2 from y equals 1 tsaka y equals 3. Dito yung galing sa boundaries. So, ngayon, pwede na natin yung ilagay sa mga value ng y. So, yun, meron tayong 3 halves. Pwede mo ilabas ipagsamahin. So, magkakaroon ka na lang ng 3 halves dito. Then, magkakaroon ka ng x squared
y squared. Tapos y 1, 3. Ay, inayos ko lang para magmukhang maayos yung fraction natin. Pero ganyan mo siya gagawin. So ngayon, pag in-integrate na natin, in-evaluate, copy lang natin yung 3 halves. Then lahat ng variable y, unahin mo yung 3. So magkakaroon ka ng x squared. Tapos yung y mo is 3. Squared mo siya. Minus naman yung x squared. Tapos yung y mo 1 na squared. Gets ba yun? Hindi ko alam yun, Levi. Pag alam ko, turo ko. Kasi hindi ko pa alam ngayon eh. So ngayon, eto na siya guys. Simplify na lang natin. So magkakaroon tayo ng 3 halves. Then syempre eto. Magiging 3 squared is 9. X squared. Minus 1 squared is 1 times x squared. So magiging x squared. So ano ba yung 9x squared minus x squared? So sige. So magkakaroon tayo ng neto na. So simplify lang natin yung 9x squared minus x squared. So magkakaroon tayo ng 3 halves. Then 9x squared minus x squared magiging 8x squared. So meron tayo ditong 8 divide 2, diba? So pwede natin i-simplify as 3 tapos etong 8 natin magiging 4 tapos x squared. Nagets ba yan? Like etong 2 tsaka 8 kasi divisible by 2. So etong 8 magiging 4. Etong 3 over 1 siya. So 3 na lang nilagay natin. So ngayon magkakaroon tayo dito ng 3 times 4x squared which is 12x squared. So ito yung gagamitin nating outer para sa dx natin from 1 to 2. Ayan. So copy natin dito sa kabila. So magkakaroon na tayo ng integral ng 12x squared dx from 1 to 2. Ay, hindi mo na nakikita. Ayan. So ngayon, ano lang natin siya guys, tawag dito power rule. So pag in-integrate natin ito, nag-add lang naman tayo ng exponent. So magkakaroon tayo ng cube. Then kung ano yung exponent, i-divide natin sila doon. Then from 1 to 2. Ito yung value ng x na ilalagay natin mamaya. So, pero simplify muna natin. So meron tayong 12 over 3 which is magiging 4x cubed from dito. So unahin lang natin yung upper. Like magkakaroon tayo ng 4. Yung 2 muna ilalagay mo sa 2 cube minus 4 ulit. Dapat nilabas ko na lang yung 4, no? Pero okay lang yun, parehas lang naman yan eh. Tapos 1 cube. Pero pwede yung guys, katulad ng ginawa natin kanina dito. Yung constant, pag nag-evaluate ka, pwede mo ilabas yan para hindi ka masyadong mahirapang maglagay ng mga variable. Pero pwede rin, pag nilagay mo dito yung 4, hindi lalagay mo rin sa kabila. Pero pwede siya i-factor out. Like, pwede siya maging ganito. Para hindi ka mahirapan mag-simplify. Pero same pa rin yung kakalabasan. Wala, para mas maganda lang tignan. Ganun ba yun? Pero pares lang yan. So pag sinimplify natin ito, magkakaroon tayo ng 4. Then yung 2 cube magiging 8. Minus 1. So magkakaroon tayo ng 4. Then 8 minus 1 is 7. Then yung 4 times 7 magiging 28. So ito yung magiging sagot. So pares lang siya dito. Ganun siya. FB page. Ito rin guys, pares lang siya nito. Pare-pares lang yan. Search nyo lang. Kaya dito si sino nga ba? Si Piang. Double integral nga siya.